Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa graceful exit. 'Di ba nga yung sa nature kasi babae, 'di ba? Babae namimili ng gusto nila, 'di ba? Yung top G sa beta box tsaka top G sa genetic. Top G sa genetic, alpha fox, short term lang 'yan. Yung pang long term yung may mga status, pera, or pwede na rin yung mga chad din na nagpro-provide na nasa relasyon. So, ganyan kasi yung dynamic dahil babae na mimili. No, pag nalaman mo yan is parang mawawala ka na ng gana makipagrelasyon sa babae kasi nga sila lang talaga may advantage. Sinabi na rin ng red pill yan na ganun na babae naman talagang nagdidikta ng kondisyon sa dating and relationship. Kahit sa relasyon, kahit pa sabihin mo na short term yan eh. Hindi ka naman papahitin yan eh. Hindi naman makipag-SEX yan kung below ka sa looks, di ba? Hindi ka hot or wala kang superior genetic, di ba? So usually mga nakikipag-ons is mga below yan, sub 5. Nakita ko na rin yan yung nag-ano ako dati, nagbabar pa ako. Yun nga yung mga babae below din talaga sa looks. Kaya naman sila magpapahitim, makikipag one night stand. Tsaka usually rin mga nasa bar is mga below din yan yung mga babae. Tsaka lalaki rin, onti lang naman talaga may itsura. Minsan magagrab ako ng photo sa Facebook group, yung mga group meetup na mga lalaki at babae. So kung nilalait nyo yung itsura ko, papakita ko sa inyo yung picture ng mga lalaki at babae doon. Baka nga sub 5 pa sila halos lahat eh. Wala kang makikitang pogi or maganda doon sa mga yun. Yung mga meet and greet ba yun? Mga ganun sa group sa Facebook. So, bihira lang talaga yung may mga upper hand sa looks talaga. Napaka-rare nila. Kahit nag-ikot na ako ng mall dito sa Pilipinas, yung harmony talaga, yung balance talaga, distribution ng eyebrows, mata, ilong, tsaka lips, tsaka yung jaw. Tsaka yung face to width ratio natin na sinasabi. Na no sentro na sentro talaga yung facial feature sa gitna. So, yun nga. So, pag-usapan natin yung graceful exit na yan. Now, hindi mo magagawa yan kung konti talaga nalalaman mo. Kasi nga, ang default program talaga is survival and procreation. Blue pill. Blue pill yung mindset. Mindset tong pinag-uusapan natin Mindset. Siyempre, pagka konti nalalaman mo or hindi mo na-transcend yung humanity mo or tinatawag nating enlightenment o kahit di mo ma-reach yung enlightenment, kung nag-gather ka ng mga knowledge na ganito or wisdom is medyo mahihirapan ka na maging monastic, mamuhay. Meaning kasi ng monastic life is yung nag-aantay ka na lang ng kamatayan. Paulit-ulit lang yung ginagawa mo everyday. Which is yun naman din talaga ginagawa ng mga tao everyday pero hindi nila namamalayan. Now, sa monastic life, kagaya ng mga ginagawa ng mga Buddhist, pare, na namumuhay sila ng payapa, na solo lang. At meron din mga community, di ba? Mga Buddhist, kasama nila yung mga kapwa nila na Buddhist. Ganun din yung mga pare, di ba? Monastic, hindi na. Yun naman talaga yung mga yung mga pamumuhay ng mga maraming nalalaman. Kaya nga mostly ng mga single na lalaki at babae, nag-end up talaga sila na single talaga. Kasi, nga nakikita na nila yung flawed sa relasyon talaga, na wala naman talagang panghabang buhay or matagalan. Kasi nga, bawat individual talaga is may kani-kanilang pangangailangan, which is naka-wired nga dun sa blue pill mindset na survival and procreation. Bihira ka lang din maka-meet ng tao na pareho kayo ng mindset at kahit naman hindi kayo parehong mindset pero nagkakaintindihan kayo. Bihira lang yun. Kasi ako,
yung mindset ko talaga, napansin ko, parang sa lahat ng nami-meet ko na babae, wala talagang nagja-jive din talaga na gaano. Kasi bihira lang yung ganito eh. Unang-una, pag, pag na-transcend mo na yung humanity mo or sinasabi nating enlightenment is, yung dating ikaw na materialistic is hindi na. Gusto mo na lang payapa na lang. Basta may makain ka, tirahan, damit, tsaka may pera ka na extra para pag nagkasakit ka, tsaka pang entertainment. So, ganun lang din yung yung parang mindset mo. Hanggang mamatay ka, ganun paulit-ulit lang yung ginagawa mo everyday. No, kasi sa mga regular na tao, sa mga ego-based or blue pill, sama na natin yung red pill dyan. Kasi yung red pill nagko-compete din yan. Kasi high value daw, no? Sa black pill kasi is lahat ng tao dito is wala talagang value. Ang existence is walang value. Walang value ang existence. Kahit nga ako nag-drop na yung ego ko Hindi ko iniisip na mataas ako sa ibang tao. Sinasabi ko lang yung perspective na may tsura ako kumpara sa mga regular na nakikita. Pero, based on objective lang yon, which is perceivable. Nakikita mo ng mata mo. Tsaka, kitang-kita mo naman talaga na obvious. Pero yung desire na magmataas is wala na sa akin yan. Iniisip ko nga, kuwari, may mga babae dyan, hindi naman ako gusto. Karapatan nila yun. Di ba? Karapatan nila yun na mamili. Tsaka kung sino talaga. Tsaka, pag na-blackpill ka, may iisip mo yung mga limitasyon mo. Na ba't ka pa magko-compete masyado sa ibang tao dahil meron talagang mas matalino sa iyo, meron talagang mas matangkad sa iyo, meron talagang mas pogi sa iyo, meron talagang mas mayaman sa iyo. Na ganun. Pero ganun pa nga rin ang equality lang talaga diyan sa lahat-lahat is kamatayan. Kaya nga minumulat ko na kayo sa black pill Kamatayan talagang greatest equality. Kasi yung Grim Reaper na kamatayan. Kesyo maganda ka pa, pangit ka, baldado ka, mayaman ka, matangkad ka. Nasa iyo na lahat ng kayamanan. Putya, mamamatay ka pa rin. Yun talagang biggest black pill, yung death talaga Kaya nga black, 'di ba? Black pill. Death talaga. Now, yung monastic life kasi na ginagawa ng mga Buddhist tsaka pare is i-overcome nila yung death. Kaya nga ina-achieve nila yung enlightenment na tinatawag natin para maging aware ka sa kalagayan mo na yung katawan mo talaga is punong-puno ng limitasyon at mamamatay ka. At the main reason mo kung bakit ka nandito is hindi naiiba sa mga hayop, sa aso, hindi naiiba yan sa mga daga, sa mga cockroach, pusa, at iba-iba pang living organism. So pareho kayo ng purpose na mag-survive at procreate lang din bago mamatay. So yung cycle paulit-ulit na lang din yan na ganun, na yun lang talaga main reason ng bawat living organism dito. Meron pa nga iba sinasabi ng red pill. Hahanap ka ng sarili mong purpose habang nabubuhay ka. Hindi pa ba obvious sa yung purpose na bakit ka nandito? Meron iba kasi nagtatanong pa, may agam-agam pa sa utak nila na purpose ko i-save tong lipunan or salbahin yung mga tao. Naku, wala ka masasalba sa realidad ng physical. Dahil sa physical, ayon nga sa Gnostic, is basura to. Tong material na existence is basura talaga to. Punong-puno to ng limitasyon. Tsaka, nabubuhay to ayon lang sa survival, which is kailangan mong gumamit ng dahas tsaka violence. Tsaka manipulation. Manipulation kasi nasa lipunan tayo, di ba? So, may hierarchy yan. Bawat individual dito ay nagagamitan lang din talaga. So, yung relasyon na yan is sa lalaki man or babae is hindi yan naiiba sa ibang relasyon. Nagagamitan lang din kayo kung ano yung mapapakinabangan nyo sa isa't isa.
which is dun nga nakabase yan sa survival. Now, kung na-transcend mo na yung humanity mo at nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo tsaka sa utak mo is magda-drop yung ego mo. Wala ka nang pakialam sa mga inisip ng iba. Tapos di ka na nga rin makakaramdam ng galit dyan or puot or inggit. Di ka na rin makakaramdam na inggit. Tsaka yung mga hate, ganun. Tinanong na rin ako ng ka-FWB ko niyan kung nakakaramdam ba ako ng hate. Tsaka yung Korean ko nakatrabaho. Sabi ko hindi ako nakakaramdam yan. Which is totoo talaga kasi nga, serenity talaga mararamdaman mo yan eh. So yung mga Buddhist tsaka yung mga pare, yun talaga yung totoong mga pare, tsaka yung mga Buddhist. Yung mga na-transcend na nila yung humanity nila or na self-actualize na nila yung sarili nila. Or tinatawag nating spirit, di ba? Kasi bakit ka pa may kipaglaro, 'di ba? Kasi itong sa realidad na 'to, lahat dito talo eh. Wala actually kung sa greater grand scheme talaga na titingnan mo sa mata ng kawalan is lahat talaga dito is walang magiging successful. Walang mananalo sa buhay kasi nga yung purpose na sinasabi nila at success or achievements mo is dinidefeat nga nung kamatayan, di ba? Dinidefeat nung kamatayan. So, parang wala talagang sense lahat talaga. Walang saysay lahat. Hindi ko nga alam kung bakit pa nag-exist tong realidad na to eh. Minsan nga napapaisip ako nun. Pero sabi ng mga iba, di ba, galing din daw sa kawalan yon, consciousness, na nag-fall nga, naging material. Kasi di ba yung kawalan nga, yun yung pinakapuro, untainted. Kasi nga kawalan nga siya eh. So, immortal siya, makapangyarihan. Kasi wala siyang limitasyon kasi kawalan nga. Tapos, nag-fall daw siya, naging material. Naging solid, liquid, gas. Which is ito nga, itong realidad na to. Na punong-puno ng limitasyon talaga. At lahat dito ay dun nga nakaprogram. Isama mo na yung mga kahoy, bato. Yun din yung program niyan. Survival at procreation lang din para continue siya na mag-exist. So, para magkaroon kayo ng ng kapayapaan at matanggap nyo yung pagiging single is yun nga, palawakin nyo yung nalalaman nyo kasi nga yung kalayaan is nasa mindset yan eh, nasa mindset talaga. Wala yan sa material na bagay na achieve mo or sa status mo or kahit nasa relasyon ka. Marami nga nasa relasyon, puno ng problema eh. Sa picture mo lang talaga makikita yan na mukha sila masaya, di ba? Yung mga nasa relasyon. Kasi nga, sinabi ko nga sa inyo, bawat individual dito ay makasarili. May kani-kanilang pangangailangan. Tsaka kung magkagipitan man, kung blue pill talaga yung mindset nung tao na yun, nakasama mo sa bahay, talagang unahin niya yung sarili niya, di ba? So, kailangan matanggap nyo yan, yung limitasyon nyo, tsaka yung kamatayan. Yun lang naman talaga yun para pagka nalaman nyo na yung wisdom na ganito, na, minsan nga mawawalan ka na ng gana sa mga tao sa totoo lang eh. Kasi nga, di ba nga, Psychology 101, kung sino nag-approach siya yung may kailangan, di ba? Dahil interdependent tayo, dahil nakasalalay yung survival natin is, nape-predict mo na yung mga pakay talaga ng mga tao kung bakit sila nakikipagrelasyon, bakit kanila in-approach. Dahil nga, gusto lang din talaga nila mabuhay, di ba? Yun lang naman yun. Or in need sila. Which is yun nga yung limitasyon ng katawan. In constant hunger tsaka needs. Physically, emotionally. Lalo na yung emotion, di ba? Yun yung nagpapadusa sa tao. Kaya hanggat nabubuhay kayo, panoorin niyo yung video ko ng meditation na embryonic breeding. Kasi yun talaga
open ng third eye nyo, yung tinatawag natin mga chi channels para ma-attain nyo yung kapayapaan, yung self-actualization na sinasabi ko. Di ba sa Maslow's hierarchy of needs, yun yung pinaka nasa top. Kasi habang umakyat ka sa ladder ng pyramid sa top, paunti ng paunti yung kailangan mo. Paunti ng paunti. Kasi hindi ka nagiging materialistic. Sa baba yung material eh. Yun yung carnal worldly desire, di ba? Kumain, matulog, may pagkantutan, at saka mag-achieve, yung mag-compete, ganyan. So habang umaakyat ka dun sa pyramid talaga, is nagiging less na yung kailangan mo. Tsaka mas pinaprioritize mo na lang talaga yung non-physical, which is yun nga, yung kapayapaan. Kasi pag natin mo talaga yung enlightenment, parang kompleto ka na talaga eh. Parang wala ka nang kailangan. Kasi, biruin mo, tinanggal na sa yung pagdurusa ng emosyon, hindi ka na makakaramdam ng loneliness, promise. Hindi ka na makakaramdam ng galit, puot, inggit, wala na yan. Promise. Tataya ko buhay ko, wala na talaga yan. Pati yung sa utak nyo, yung mga mind chatters, yung mga worry, fear, wala na rin yan. Siguro yung naiisip ko na lang na yung limitasyon ko na dun nga ako papunta sa kamatayan. Yun na lang na yung naiisip ko eh. Hindi siya nagbibigay ng worry or anxiety sa akin. Pero, medyo, kung logical mo siya iisipin, parang medyo nakakapanghinayang. Hindi naman nakakapanghinayang kasi lahat naman talaga magdadaan doon, mamamatay, 'di ba? Pero yun nga, parang napapaisip ka, parang baliwala rin talaga lahat, 'di ba? Which is yun naman talaga yung totoo. Na lahat nga ng individual is doon na lang talaga pupunta sa kamatayan. So kung nalaman nyo na yung mga informasyon na ganito is talagang i-invest nyo na lang talaga yung buhay nyo sa survival din talaga. Na paulit-ulit lang gagawin mo. Hindi ka na nga madidepress niyan kahit nga mag-i-empleo ka ng habang buhay. Hindi ka madidepress niyan. Pero hindi ko ina-advise din yun. Kasi syempre, may katawan ka pa rin, di ba? Syempre, yung katawan mo magdudusa pa rin yan. Biruin mo 60 ka na, nagda-tricycle driver ka pa, 'di ba? So pangit naman yung katayuan. Pero ganun pa nga rin, wala rin naman mananalo. Ending is mamamatay ka pa rin talaga. So hindi naiiba yung nagdudusa ng 60 pa. Tsaka yung mga bata na namatay na maaga. Oras lang pinagkaiba, pero ang ending is iisa lang din, 'di ba? Patay pa rin talaga. So gagawin mo na lang kung ano yung tingin mo gagana base sa survival mo. Tapos, konting cope lang din, entertainment. Kagaya ng ginagawa ko, nakikinig ng music na ganyan. Nanonood minsan ng Netflix, ganyan. Tapos, exercise. Kasi yung exercise, yun yung nakakatulong sa survival ko eh. Kagaya ng pagbubuhat, resistance training. So, lahat naman din talaga dito is scope lang din talaga. Dahil nga, buhay pa tayo, di ba? So, nag-aantay lang din tayo na mawala, mamatay. Pero yun nga, yung spiral path na sinasabi ni SQS, yung mga red pill tsaka blue pill is, hindi nila alam kung bakit nila ginagawa yan. Bakit sila... Oo, alam nila na bakit nila ginagawa yon. Dahil gusto nga nila na mag-survive tsaka makapag-replicate. Which is yun lang din naman yung program talaga dito sa realidad. Pero, yun nga, ang nagko-control sa kanila is yung urges nila na ganun, tsaka yung desire. Kaya mapapansin mo yung mga tao, di ba? Parang nanlalamang, nanloloko, hindi sila makapagsabi ng totoo, di ba? Kasi nga, yun talaga yung default eh. So, sa mata ng kawalan is, hindi naman din masama yung ginagawa nila. Is, na force play lang din talaga sila, di ba? Dahil nag-i-exist sila. Dahil nga yung katawan nila, need talaga mag-survive. So, parang napilitan talaga sila na manlamang sa kapwa para maginhawa yung buhay nila, 'di ba? Yung kasi iniisip ng mga karamihan tao talaga, gusto nila maginhawa buhay nila. Na hindi yung pagtingin pa nga lang sa plato nila,
Hindi na nga sasagi sa utak nila na, ay, patay pala na hayop to, patay to na gulay at prutas. Hindi sasagi sa utak ng mga tanga yan. Yung mga ignorante. Sabihin na natin ignorante. Huwag na natin sabihin tanga. Kasi blue pill is ignorante talaga yan. Nature is ignorante. Di ba pag ignorante ka, hindi mo alam ginagawa mo. Di ba? Eh, yung nature, ignorante. Ano ba gusto ng nature? Mag-survive at procreate lang. Walang pakialam yan kung magdusa ka man dyan. Or mahirapan ka, mamatay ka. Basta, ang isasalba niya, yung sarili niya. Which is yung fake nga. Hindi na, wala naman talaga sarili dahil nature nga lahat, di ba? So, yun yung ano niyan. So, kailangan pataasin nyo talaga yung nalalaman nyo. Tsaka i-transcend nyo yung humanity nyo. Para habang umakyat kayo sa totoong pyramid. Totoong pyramid to ng hierarchy of Maslow's of needs. Hindi yung sinasabi nila bugoy na kuy-kuy na pag nasa top ka, nakikita mo yung mga mahihirap. Naku, wala yun. May desire ka pa rin, tsaka ego. Yung ego yung ano. Ego king ka. Ano bang purpose mo? Bakit ka nagpayaman, di ba? Tayo na, para mag-compete, magkaroon ng maraming babae, magkaroon ng maraming experiences. Actually, pag na-self-actualize mo na yung sarili mo, yung spirito mo, mawawalan ka na talaga ng gana lahat. Mawawalan ka ng gana makapag-compete. Pero, syempre, nasa physical ka pa rin. Gagawin mo na lang talaga yung gagana para talaga makapag-survive ka. Tsaka magiging clear din yung mind mo niyan Tsaka yung law of attraction gagana rin dyan. Pag na-self-actualize mo na yung spirit mo, di ba? Or tinatawag nating enlightenment. Kasi nga clear na yung utak mo niyan eh. So kung may goal ka man, di ba kagaya nung ginawa ko, nag-test ako ng OET. Napasa ko yan ng 3 take yata. Parang ganun. English test yun. Kasi nga sinabi ko sa inyo, tong kurso ko hindi ko naman talaga gusto to. Punersa ko lang dahil talaga yun yung logical talaga na gawin sa katayuan ko nung panahon na yun eh. Na makapag-abroad nga. So, yun, magkakaroon ka ng kalinawan. Kasi wala ka na maiisip na worry. Actually, pag natutulog ka nga, wala ka ng panaginip, promise. Parang matagal na ako hindi na naginip, 7 years na rin. Pure void siya. Siguro may slight lang na panaginip, yung parang lucid dream. Lucid dream tawag nila nun eh. Yung hindi deep yung pagtulog mo. Pero pag deep yung pagtulog mo, wala kang panaginip talaga. Void lang talaga siya. 'Di ba nga sabi nga ni SQS, yun daw yung cousin ng death. Yung pag natutulog ka na walang panaginip is parang wala kang perception ng katawan, utak, tsaka yun nga, na ikaw, identity. Is parang patay ka na rin talaga. So, yun. So, paano? Yan lang yung masasabi ko at masishare ko about dun sa graceful exit. Nga pala, yung graceful exit na yun is antayin mo na lang yung kamatayan mo pero hindi ka magpro-procreate. Kasi mostly talaga ng black pill ayaw mag-procreate Kasi nga magdadala ka na naman ng panibagong pagdurusa dito. Kasi nga sa mata ng kawalan, lahat nga dito is masama, di ba? Yung proseso kasi ng buhay yun talaga yung masama Pati yung katawan talaga Biruin mo, para ka lang mabuhay, kailangan mo kumain ng mga patay na hayop, 'di ba? Prutas at gulay. Patay yan lahat yung tatlo na yan. Para ka lang mabuhay. Now, sa mata ng kawalan, yung may enlightened mind is lahat talaga masama. So, ba't ka pa magpo-procreate, 'di ba? Magdadala ka lang dito ng kamatayan, 'di ba? Now, kung mapagmahal ka na tao at responsable kang tao, hindi ka magdadala ng katawan na naman dito para magdusa at mamatay, di ba? Graceful exit tawag nun. Na mabuhay ka lang pang-araw-araw at inaantay mo na lang talaga yung kamatayan mo. Merong pa nga iba shortcut which is yung
binaban ng YouTube yung pagpapatiwakal. Kasi yung pagpapatiwakal, yung mga ibang tao na papatiwakal is hindi naman din masama yun kasi nga lahat naman talaga dun pupunta. So, nabanggit ko na nga kanina yan is hindi naman naiiba yung nagpatiwakal na ngayon kumpara dun sa tumanda ng matanda talaga ng 200 years or 100 year old, di ba? Ang end up is patay pa rin talaga or namatay ng bata pa lang. Kuwari, 9 years old namatay siya. Yung tao na yun is hindi pa rin talaga naiiba. So, dito talaga sa ano talaga yung i-overcome nyo na lang talaga yung fear of death lang talaga. Which is nga, magagawa nyo lang yun is sa acceptance nga na limitasyon nyo, tsaka sa knowledge nyo nalalaman. Kasi nga, the more na nagsisik ka ng mga information na kagaya nito is the more na nagiging onti yung kailangan mo. Papunta ka dun sa top ng pyramid is self-actualization. Wala, inuulit ko, hindi yan base sa dami ng pera mo, sa kapugian mo, kagandahan mo, height mo, or kung ano-ano pa man material. Is wala yan. Ang totoong top is yung spiritual talaga na nasa self-actualization. I-search nyo yun sa Google. Self-actualization. Yun yung pinaka-top talaga sa pyramid. Kasi para ka na talagang patay niyan eh. Yung tinatawag nilang conscious death. Pero maling translation yun na ano. Kasi the fact na nag-i-exist ka is parang patay ka na rin talaga din talaga. Pero yung state na yun binigay sa'yo nung kawalan. Which is ngayon nga yung pinakamakapangyarihan, di ba? Which is makukuha mo lang yan base sa nalalaman tsaka yung meditation na sinasabi ko sa inyo. Yung embryonic breathing. Ang dami, chine-check ko lagi yung embryonic breathing na video. Halatang yung mga subscriber ko dito hindi interesado talaga dyan sa bagay, hindi ko masisisi. Nasa mindset talaga ng tao yan eh. Kung talagang ready na yung estudyante, is talagang magsisik talaga sila ng information. Kasi biruin mo, yung video na yun, napaka-onti talaga ng views nun. Napaka-onti talaga. Yun nga yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan eh. Yung video na yun eh. Hindi pa rin talaga pinapanood ng mga subscriber dito. Sa bagay, materialistic pa rin naman yung iba dyan eh. Na mga subscriber natin eh. Pero yun nga, wala naman din tama't mali dito. Pero sa mata ng kawalan talaga is lahat dito talaga basura at masama. So, paano? Yun lang talagang magagawa mo eh. Na i-transcend yung humanity mo eh. Para at the same time, habang nagdudusa yung katawan mo, dahil nakakaramdam ng pain yan, di ba? Tsaka in constant hunger. So, habang nararamdaman mo nun, kasabay mo nararamdaman yung kapayapaan na ano, iba nga yung sa quote nga ng Buddhism, sinabi nila is life is suffering, seek enlightenment, peace.